Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tomas, taong 1985, Mindanao. Magandang araw, senyor. Tahimik at payak ang aming pamumuhay ng lola ko sa isang malayong probinsya. Kapanahunan ng taggutom at tagtuyot. Isang nakakagimbal na pangyayari ang paghukay ko sa isang ginto. Ang akala kong ginto ay isa palang lihim na matagal nang inilibing para kailanman ay hindi na matuklasan. Ano ba, Tomas? Hindi ka pa ba tapos dyan, ha? Abay, kanina ka pa nag-uukay, Pero hindi mo pa natapos yung parteng pinapatapos ko sa'yo? Paano ba naman po? Matigas po kasi yung lupa, tinone. Matagal pa naman po yung maghapon kaya matatapos ko pa po ito. Ay, ano ba yan? Mamaya isusumbong ka na naman ng grupo nila Damian doon sa amo natin. Kesyo ilang buwan ka na nagtatrabaho dito. Pero mabagal ka pa rin kumilos. Hayaan nyo na po sila. Kanya naman nakagawain ng mga yan Ate Nona. Tignan mo nga to. Parang may nararamdaman akong ditong matigas sa bagay Ikaw na tumingin dyan. Alam mo namang patapos na itong ginagawa ko Paubos na rin tinatanim kong gulay, no? Sige na nga po. Ako na lang pong bahala rito. Maririnig ko ang malakas sa pagtunog habang hinuhukay ko iyon ng pala. Biglang lumitaw ang kulay dilaw na tela, kaya mabilis kong hinila yon. Mula sa ilalim ng lupa, napalingon muna ako para masiguradong walang nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong binuklat ang tela at napaatras pa ako nang makita ang kumikinang na bato. Uy, Tomas! Ginto ba yan? Hindi ko po alam pero siguro ginto. Kasi tingnan niya po kumikinang Tinakot, tago mo yan, balisan mo! Pero teka po, hindi po ba natin sasabihin sa amo natin na may nakita tayong ginto? Baka naman kasi silang naglibingan dito Ay, sa kuripot ng amo natin. Sa tingin mo maglilibing niya ng ginto dito, ha? Hindi sa kanya yan, no? Kaya itago mo na. Nasa'yo na ang kapalaran na makahukay ng ginto. Sige po. Kaya lang medyo natatakot akong magtago nito Hoy, Lola! Oras na rin ng pahinga! Meron daw merienda doon, Sige. Susunod na ako, Damian. Itago mo yan. Nandiyan na si Damian. Hirap na. Baka makita ka pa na may hawak kang ganyan Isa ko naman po ito itatago. Hindi pa naman puto kasi sa bulsa ko. Ano po kaya kung ibaon ko na lang muna kaya ulit dito tapos mamayang uwian at saka ako na lang po kukunin. Sigurado ka ba dyan, ha? Baka maunahan ka mong makakuha ng iba dyan mamaya. Hindi po yun. Kakalkal lang ako ulit ng mas malalim para hindi na nila mapansin. Nagulat na lang kami pareho ni Ate Nona nang may nakatayo sa aming likuran. Nakangisi pa si Damian sa amin habang nakatingin sa kumikinang na bato na nasa kamay ko. Ano yan? Ginto? Teka, ano yan? Kuya Damian, wag po! Ako nakahukay dito Ano? Gugulbing kita kapag di mo binigay sa akin! Akin na yan kasi! Uy, Damian, tumigil ka nga! Si Tomas ang nakahukay dyan, kaya hindi mo yan pwedeng kunin sa kanya. Di susumbong kita sa boss natin! Sa tingin mo ba maniniwala ang boss natin sa'yo, ha? Sige, magsumbong ka doon kung gusto mo. Total, gawain mo naman ng ganyang bagay Talagang bubugbugin kita, Tomas! Ibigay mo na kasi sa akin yan, dali! Nag-agawan kami ni Kuya Damian ng bagay na yon sa kamay ko. Si Ate Nona naman, hinahampas na si Kuya Damian para lang tigilan niya ako. Dumating naman si Lola at Ate Nita para awatin kami. Hoy! Damian! Tigilan mo nga apo ko! Bitawan mo siya! Ayaw niya kasi ibigay sa akin yung hawak niya Bakit? Ano bang hawak mo? Ha, apo? Naku, huwag niyo pong pansinin yan si Damian Aling Risita. Ganyan naman po talaga yan siya palagi. Palagi niya pong pinag-iinitan si Tomas. Naku, mabuti pa po. Dalhin niyo na lang po si Tomas maalis dito. Meron kasing gitong napulot si Tomas Hindi pwedeng suluhin niya lang yun. Dapat nga hati-hati tayong lahat
Napapraning ka na ba ha? Anong gintong sinasabi mo ha? Ay, anong ganito oh? Sa kamay ni Tomas na tinatago niya sa kanyang likuran oh. Ano? May ginto kang hawak, Tomas? Ay, patingin nga ako ng kamay mo. Nanginginig na pinakita ko kay Lola ang kamay ko kung saan nahawakan ko ang bagay na kumikinang kanina. Ngunit laking gulat ko nang biglang nawala yun, kaya wala silang nakita. Subtil ka talagang bata ka, Damian! Wala namang ginto sa kamay ni Tomas eh. Ikaw talaga. Ang sabihin mo, gumagawa ka lang ng rason para awayin itong apo ko. Teka, imposible yan ah. Tawag niyo kanina. Hindi nga po talaga ako naghanap ng gulo. Ano ba, ilabas mo kamas? Ang ginto na yun. Nasaan na yun ha? Ano ba? Hindi ka pa talaga nakakaintindi ha? Wala nga kay Tomas ang ginto, Damian. Nakita mo tong hawak ko, ha? Nalagaraw. Itataga ko to sa'yo kapag hindi mo tinigilan ang apo ko. Napaatras naman si Damian nang itaas ni Lola ang hawak nitong lagaraw. Nagkatinginan pa kami ni Ate Nona dahil pareho kaming naguguluhan kung nasaan na ang gintong yun. Hinila ko ni Lola palayo sa kinaroroonan ni Damian. Sumunod din si Ate Nona sa likuran namin. Bitbit ko pa rin ng tela kung saan nakabalot kanina ang ginto. Nang makalayo na kami kay Damian, sikreto akong kinausap ni Ate Nona tungkol sa bagay na iyon. Damian, nasaan yung ginto? Hindi ko din alam eh. Bigla kasi naglaho nang ipapakita ko na sana sa kanila. Hindi pa yan? Nasaan na kaya yun? Teka nga, akin na nga yung tela niyan. May mga nakasulat pa dyan natin noon eh. Hindi ko nga maintindihan kung ano eh. Base naman sa nakikita ko dito. Lingwaheng Latin ito na yung nakasulat eh. At kung hindi rin naman ako nagkakamali, ang gintong yan ay galing sa manggagamot? Teka lang po. Parang may laman tong bulsa ko. Teka, matignan ko nga kung ano. Ang ginto, nasa loob ng bulsa mo? Akala ko ba sabi mo, hindi ka kasya? Kaya nga eh. Tsaka hindi po ako napasok din dyan. Kung hindi ikaw, si sino? Ewan ko po eh. Tara po. Samahan niyo naman po akong pumunta doon sa talon. Sige, tara na. Pagkadating namin sa talon, doon ko inalabas mula sa bulsa ko ang ginto. Mabigat yon kahit maliit lang, kaya alam kong ito ay tunay na ginto. Ngunit may simbolong tatsulok ang ginto at may nakaguhit na malaking ibon. Paano kaya nila nalagyan ng guhit yung ibon na yan, no? Kaya nga po no. Nakakalito naman. At saka hindi ko rin maipaliwanag kung bakit naglaho ang ginto kanina. Tapos biglang pumasok sa bulsa ko. Baka naman, aksidente mong napasok sa bulsa at hindi mo lang namalayan dahil sa kaba mo kay Damian. Hindi ako kinakabahan kay Damian. Mas kinakabahan pa ako kay Loli. Lalo na kasama natin si Ate Nita kanina. Yan mo naman yung babaeng yun, diba? Hindi mapagkakatiwalaan. Masyado kasing mabunghanga. Mamaya pagkalat niyang nakapulot ako ng ginto tapos akala ng mga tao mayaman na ako. Pangalagaan mo yan, Tomas ha? Sa tingin ko, kaya ikaw ang nakahanap dyan kasi pinagkaloob yan ng Diyos sa'yo. Ialagaan ko po talaga to, no? Pero kung sakaling maaari itong ibenta ko to para makaraos kami ni Lola sa kahirapan. Ko bahala kung ano magiging desisyon mo. At saka nga pala, kapag bumalik tayo doon, mag-iingat ka kay Damian ha. Hindi mo alam kung anong pumapasok sa utak ng lalaking yun eh. Baka biglain ka na lang. Opo, mag-ingat naman po talaga ako eh. Itatago ko na nga lang ulit to sa bulsa ko. Sige, huwag mo na munang sabihin sa lola mong tungkol sa bagay na yan ha. Mamaya na lang kapag nakauwi na tayo. Opo. Pinasok ko ulit sa bulsa ko ang gintong yon. Ngunit nabigla na lang din kami ni Ate Nona nang masilayan namin si Damian at ang mga kasama nito na nakatingin sa amin. Nagdadabog si Damian papalapit sa amin at may hawak itong karot. Sa sobrang takot ko, nagtago ako sa likod ni Ate Nona. Alam kong hindi niya sasaktan ng babae dahil matagal na itong napupusuan ni Damian. Hoy, umalis ka nga dyan, Nona.
Gusto ko lang makausap si Tomas. Ang galing niya magtago ng ginto eh. Ito niyo pa talaga naisipan pag-usapan yan ha? Kala niyo ba? Hindi ko kayo sinusundan ha? Sinusubaybayan ko lahat ng kilos niyo. Kaya wala kayong may tatago sa akin. Ano ba? Hindi ka pa rin talaga titigil? Talagang hindi. Kaya umalis ka na dyan. Oy, Tomas! Tumakbo ka na pabalik dun sa lola mo, dali! Mga kasama, bantayin niyo si Tomas. May nahukay siyang ginto. Kaya dapat nang namakuha natin yun sa kanya. Eh, ano ba, Damian? Tigilan mo nga yan si Tomas! Sinubukan kong tumakbo paalis doon. Kaya lang, nahawakan ako ng kasama ni Damian sa damit. Sinuntok niya ako at dahil mapayat lang ang katawan ko, natumba ako kagad. Pinagtulungan nilang kunin sa bulsa ko ang ginto. Pero nang mahirapan sila, sabay-sabay na nilang pinunit ang short ko. Ano na? Bibigay mo lang pala eh. Nagmamatagas ka pa. Yan tuloy. Wala ka nagsalawal. Tignan niyo oh. Kumikinang ang ginto mula sa loob ng bulsa niya. Napakawalang hiya mo talaga, Damian! Hindi ka na naawa kay Tomas! Wala na nga pambili ng damit yung tao eh! Pero pupunitin mo pa! Ano ba wala kang pakialam? Paano ba naman? Masyado naman matigas eh. Kung ibinigay niya na lang sa akin, siguro, hindi na siya nahuparan ng ganyan. Mga kainis ka talaga, Kuya Damian. Ang tanda-tanda mo na. Pero para ka pa rin bata. Kapag hindi na ibigay ang gusto mo, bigla ka na mananakit ha? Ano ba? Ibalik mo nga yan sa kanya! Akin na kasi yan! Ano? Sige, subukan mo ulit pamalag. Malalagot ka talaga sa akin. Akin ang ginto na to. Yayaman tayo kapag naibenta natin to. Lahat naman ng kanyang kasama ay napasigaw sa tuwa. Hanggang sa tagumpay na nga nilang nakuha mula sa bulsa ko ang bagay na iyon. Unang humawak dun si Damian pero bigla niya itong binitawan. Teka, ano nangyari? Bakit sobrang init ang bagay na yan ha? Tapos, ano na kong kuryente? Baka naman ayaw magpahawak sa'yo. Kaya ka kinukuryente. Bagay nga sa'yo. Kayo na ang kumuha na ito mga kasama. Bilisan niyo! Ikaw ang may kagustuhan na kumuha niyan, di ba? Kaya ka ninyo siya ang kukuha at kaawak dyan. Tumahimik ka nga dyan. Ako ang susundin nila. At hindi ikaw. Kapal talaga ng mukha nito. Akala mo kung sinong may-ari nitong lupain? Wala namang nagawa ang mga kasamahan ni Damian, kundi sundin siya. Nang isa-isa nilang sinubukan pulutin ang bagay na kumikinang, lahat sila ay nasaktan at nakuryente. Walang naglakas loob na ulitin pa ang paghawak doon, kundi si Damian lang. Paano nangyari kapag ikaw ang kumuha dyan? Pwede ba makuha ha? Hindi ko rin po alam. Damian, matanda ka na. Kaya mo na si Tomas. Tsaka ang bagay na yan, hindi yan para sa'yo. Ang mabuti pa, umalis na lang kayo. Kukunin ko pa rin niya sa'yo, Tomas. Iawag ko na nga eh. Pero binatawad niyo naman po. Pinapainis mo talaga akong binatilyo ka. Gusto mo atang masuntok ulit ha? Ang sama talaga ang ugali mo, Damian. Tigilan mo na nga si Tomas. Ano pang ginagawa niya sa'yo ha para pag-initan mo siya ng ganyan? Masyado kasi malapit sa'yo. Ano, may gusto ko ba sa batang to ha? Wala ka na doon. Umalis ka na nga. At dahil hindi nila madala ang ginto, kaagad na rin silang umalis. Noong una, nakaramdam ako ng takot sa muling paghawak ng ginto. Ngunit nang sinubukan ko, wala man lang akong naramdaman. Hindi na ako nakukuryente tulad nila. Wala namang kuryente ah. Tomas, napapansin ko lang. Hindi ba dilaw tong tela kanina? Bakit biglang naging kulay pula? Oo nga no. Parang biglang nag-iiba ang kulay ah. Natatakot na ako. Hindi kaya pagmamayari ng duwende ang ginto na yan? Naku, sana naman hindi. Malaki pang may tutulong dito sa amin ni Lola eh. Pinagmasdan namin ng matagal ni Ate Nona ang gintong yun. Mas lalo pang gumaganda ang ginto habang tumatagal sa araw. Sumapit ang hapon, nagsiuwian na kami ni Lola. Medyo malayo-layo pa ang uuwian namin, kaya inabot na kami ng dilim sa aming dinadaanan. Napatigil ako sa paglalakad
nang makarinig ako ng tunog ng kabayo mula sa aming likuran. Mabilis ako napalingon para tignan kung meron nga ang kabayo. Apo, bakit ka ba tumigil? Bilisan na natin kasi lumalalim na ang gabi. Lola, parang may naririnig po ang tunog ng kabayo. Baka po kasi may tikbalang na nakasunod sa atin. Naku po. Ay, tunog na kabayo. Wala naman ako naririnig Tignan niyo po doon oh. May anino na nagtatago sa isang malaking puno. Hindi ko na yan makikita kasi madilim na. At saka pwede ba? Paano mo makikita ang anino dahil madilim ang paligid? Flashlight ang dala natin at iisa pa. Di po, meron po talaga ako nakita. Tsaka lumalakas po ang tunog na naririnig ko eh. Naku, yung ko ba Lola? Sobrang sakit po talaga sa tenga ng mga tunog. Apo, tunog lang ng kuliglig ang naririnig ko. At wala nang iba. Teka, meron pa po. Maraming mga tunog. Kakaiba. Akong natatakot sa ginagawa mo eh. Tara na kasi. Bilisan na natin. Hinila ako ni Lola palabas doon sa kagubatan. Pagkadating namin sa bahay, mas lalo pang lumala ang mga naririnig ko. Mayroong tunog ng aswang at alulong na mga aso. Kapag tinatanong ko naman si Lola kung may naririnig din siyang ganoon, madiin nitong sinasabi na wala. Itulog mo na lang yan kasi, Apo. Hindi po ako makatulog dahil sobrang ingay eh. Tsaka ang tinga ko po parang gumagalaw. Parang kahit saan nanggagaling ang tunog maririnig ko na eh. Ano? Baka naman kaya ka nagkakaganyan dahil sa ginawa ni Damian sa'yo. Hindi nga po Lola. May nagbago po talaga sa akin eh. Hindi ko nga lang masabi kung ano pero meron po talaga nagbago. Kahit ako, nahirapan ding matukoy kung bakit ganoon na lang kalakas ang pagdinig ko. Nang gabing yon, halos hindi ako makatulog. Hindi rin ako mapakali. Parang nararamdaman ko na may masamang mangyayari. Sumapit ang umaga, isang kahindik-hindik na balita ang kumalat sa baryo. Mayroong mga tao na sinalaki ng aswang at yung iba ay namatay pa. Hindi kami nagtrabaho ni Lola ng araw na yon at pumunta kami sa pinagyarihan ng krimen. Jesus Mariosep! Ano ba itong nangyayari? Aswang ba talaga pumatay sa taong yan? Opo, sabi nga po ng iba, may nakarinig pa sa sigaw niya kagabi habang humihingi ng tulong. May nakasaksi nga raw sa pagpatay sa kanya sino naman ang nakasaksi? Yung lalaki na bagong lipat raw. Lalaking bagong lipat? Oo, doon yun nakatira sa paupahan sa dulo. Grabe kawawa naman po ang taong yan. Kasamahan pa yan natin dun sa pagtatrabaho eh. Kaya nga, ang alam ko, may anak pa yung 5 buwan sobrang kawawa talaga. Paano nabubuhayin ng asawa niya ang kanilang anak dayong wala na siya? Ewan ko. Ang pinoproblema ko ngayon kung paano tayo makakaligtas sa aswang na yan tuwing sasapit ang gabi. Simple lang. Magsaboy kayo ng asin at bawang. Sabay-sabay kaming napatingin sa pinanggalingan ng boses na matandang lalaki. Hindi namin kilala kung sino siya. Lahat kami nagulat sa kanyang anyo. May mga suot siyang anting-anting sa kanyang katawan. Sino naman po kayo? Ako si Pedring at isa akong antingero. Umabalik ang mga aswang para maghasik ng lagim. Mag-igat kayong lahat dahil hindi nila titigilan ang baryo kapag hindi niya ito nasasakop. Isa kang antingero? Hindi ba kayo din ay may kakayahan na patayin ng mga aswang? Oo, kaya nga ako nandito dahil nararamdaman kong itong baryo ang susunod nilang aatakihin. Nais kong patnubayan ang baryo at ang mga tao. Yan ay kung mamarapating ninyong patirahin ako sa lugar na ito. Opo, pumapayag po kami. Hindi namin alam kung paano mapapatay ang mga aswang na yan.
Kailangan niyo po kaming tulungan, Mang Pedring. Kagaya nga ng sinabi ko, kailangan bawat isa sa inyo ay magsaboy ng asin at bawang sa tuwing sasapit ang dilim. Kapag maamoy nila yan, hindi na sila lalapit sa inyong mga tahanan. Sige po, gagawin po namin yan. Sana po magaling yung mapatay ang aswang para wala nang susunod na mga biktima. Huwag ka mag-alala, iho. Gagawin ko ang lahat ng abot ng aking makakaya. Hindi ko pababayaan ang baryo nito na masakop ng lintik na mga aswang. Dumating naman ang mga grupo ni Damian at sa akin sila nakatingin. Napansin at narinig nila ang sinabi ng matandang lalaki. Napamangha din sila nang makita ang iba't ibang kwintas ni Mang Pedring na may mga simbolo pa. Para saan po ba yung mga anting-anting ninyo? Ito, para ito sa pampataboy ng mga masasamang nilalang. May kakayahan din itong hilubin ang mga sugat ko. Kaya din netong pumatay ng aswang kapag nakaharap at nakalaban ko na sila. Magaling po ba kayong makipaglaban sa aswang? Hindi ko naman masasabing magaling ako, pero meron akong kakayahan. Kung ganun, turuan niyo po kami kung paano makipaglaban. Naku, handa po ako matuto para lang makatulong sa inyo na mapatay ang mga aswang na yun. Sige. Pero bago yon, kailangan ko munang makahanap ng matitirhan ko. Matutulungan mo ba ako, ha? Opo. Doon pa sa pinakadulo mayroong paupahan. Iatid na po kita doon. Mang Pedring, pwede niyo po ba kami bigyan ng proteksyon? May magagawa ka po ba para maitaboy namin ang mga aswang at hindi nila kami sasalakayin? Rosa, gagawa ako ng proteksyon para mabigyan ko kayo lahat, ha? Bawat isa sa inyo ay makakakuha ng proteksyon galing sa akin. Baka bukas o kaya sa makalawa, maibibigay na ako. Maraming salamat po ha. Kami pong dalawa ng apo ko. Sana makakuha kami ng kahit isa man lang galing sa inyo. Rosa, sige. Kailangan ko munang ilatag ang mga kagamitan ko. Kung saan ako titira, ha? Pag-aaralan ko pa kung anong klaseng aswang ang pumatay sa taong yon. Kaagad nang umalis ang matandang lalaki. Lahat ng mga taong nandoon ay naniniwala na may kakayahan si Mang Pedring na patayin ng aswang dahil sa kakaiba nitong gagamitan. Napatingin ulit ako sa bangkay at halos maduwal ako. Habang pinagmamasdan yon, malaki ang butas nito sa dibdib, may kagat din sa liig at parang sinipsip ang kanyang dugo. Pulang-pula na ito, ngunit wala man lang bahid ng dugo ang kanyang damit. Nagtataka ako kung bakit ganoon kalinis pumatay ang aswang. Lola, ba't kaya walang lumabas na dugo sa katawan ng lalaking yan no? Imposible po yun. Kasi nga kapag nasusugatan lang ang tao, marami nang lumalabas sa dugo sa kanya, malalim at wala na ang kanyang ibang parte ng katawan pero wala man lang patak ng dugo ni isa. Naiisip ko kasi, apo, na baka inunang sipsipin ng aswang ang kanyang dugo bago sinunod ang pagtanggal ng kanyang mga laman loob. Naku, yun na pong gagawin natin yan. Magtatrabaho pa po ba tayo? Oo naman. Hindi pwedeng titigil tayo sa pagtatrabaho dahil sa nangyari. Mamamatay tayo sa gutom kapag nagkataon. Grabe, yung astig talaga ni Mang Pedring no? Yung ganda ng mga anting-anting niya. Naku, gusto ko rin magkaroon ng ganun, Lola. Saan kaya nakakakuha ng ganun? Pwede bang huwag mo nang pangaraping maging isang antingero? Hindi maganda yon. Mangarap ka na lang ng iba. Gusto ko man po sana maging sundalo kaya lang, hindi naman ako makakapag-aral. Kasi nga wala na mga eskwelahan. Patawarin mo ako, apo, kung wala akong kakayahan na paaralin ka sa syudad. Masyado kasing mahirap ang pamilyang pinagmulan natin. Kung sana buhay lang ang tatay mo, hindi mo ito dadanasin na sa murang edad pa lang, nagtatrabaho na. Tsaka po pala, Lola, meron po akong ipapakita sa inyo pagkarating natin sa bahay, Sige, apo. Nang makarating kami sa bahay, kaagad kong inilabas ang ginto na nakita ko. Halos hindi makapagsalita si Lola habang sinusubukan niyang hawakan yun.
Pinigilan ko pa siya na huwag niyang idadapo ang kanyang kamay sa ginto. Oh, teka po. Huwag po ninyong hawakan yan. Kasi baka makuryente po kayo eh. Bakit naman ako makukuryente? Basta po. Yan po kasi ang nangyari kina Nona at Damian nung sinusubukan nilang hawakan ng ginto eh. Ay, hayaan mo akong mahawakan yan. Walang mangyayari sa akin. Sigurado po ba kayo? Oo, sigurado ako na gusto kong hawakan yan. Ibinigay ko naman kay Lola ang ginto at laking gulat ko kasi nga hindi siya nakuryente. Itinaas niya yon at tinignan ng maigi. Bigla niyang inilapag sa maliit na lamesa ang ginto at seryosong humarap sa akin. Hindi lang ito basta ginto, Tomas. Isa yung mutya ng antingero. Antingero? Teka, kagaya po ba ng timbang pedri? Oo, pero wag mong ipagkalat na nahukay mong mutyada yan. Nagbibigay ito ng kapangyarihan para mag-anyong aswang at maging immortal. Po? Oo, apo. Delikado yan. Sana'y hindi mo nalang pinansin ang bagay na yan. Tsaka, paano ba ito nahukay? Sigurado ka bang hindi mo ito ninakaw? Alam niya naman po Lola na hindi ako magnanakaw eh no. Hindi niya naman po ako tinuruan ng ganong gawain. Oy, anong plano mo dyan sa mutya? Hindi ko nga rin po alam kung anong gagawin ko dyan eh. Isang ginto ng mutya. Pwede po ba natin itong ibenta? Wag! Hindi maaari! Sana hindi mo pinakita kay Nona at Damian ang bagay na yan. Hindi mo alam kung anong iniisip nila. Paano kung magkaroon sila ng interest dyan at ipakulong ka? Alam ko pong mabait si Ate Nona pero si Damian, hindi po ako sigurado dun. Ha, itago mo yan dito sa bahay at wag mong dadalhin yan kahit saan, ha? Opo, sige po. Ang mabuti pa, wag na muna tayo magtrabaho. Akin ang tela. Akin na. Diyan sinasabi mong tela na may nakasulat na Latin. Pabasahin ko kung anong nakasulat doon. May kailangan lang rin akong patunayan. Makakaintindi po ba kayo ng Latin? Basta, wag ka na magtanong. Ibigay mo na sa akin ang tela. Lola, sa tingin ko po, mas nakabuting ako yung nakahanap sa mutya na yan. Kapag aswang po kasi nakakita niyan, naku, maaari niya magamit para sa pansarili niyang interes. Ang ikinatatakot ko lang, wala kang kakayahan na protektahan ng bagay na yan. Ang dapat na humawak dyan ay ang antingero o hindi kaya ay manggagamot. Hindi naman ako umimik at kinuha ko nga ang tela na binalutan ng mutya. Pagkabigay nun kay Lola, inamoy niya ito. Naririnig ko rin ang pagbigkas niya ng Latin habang nakapikit. Maya-maya pa, tapos na niyang bigkasin ng Latin at biglang umilaw ang tela. Oh, ang galing! Teka Lola, kung naman nagawang pailawin ng tela? Wala apo. Delikado ang buhay mo. Dahil sa mutya na yan. Yan ang magdadala sa'yo ng kapahamakan. Po? Paano naman po mangyayari yun? Kapag malaman ng aswang na hawak mo ang mutya, hahanapin ka nila para makuha yan. Ay, Diyos ko, Tomas. Bakit ikaw pa? Ano ba naman yan, Lola? Anong klaseng katanungan yan? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Apo, ayoko may masamang mangyari sa'yo. Kagaya na nangyari sa tatay mo. Ikaw na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Paulit-ulit na binilin ni Lola sa akin na ilihim ko na sa iba ang tungkol sa mutya. Marami pang babala ang binigay sa akin ni Lola tungkol sa kapahamakan pero hindi na maklaro ang pagpapaliwanag nito sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit siya natatakot. Makalipas pa ang ilang araw, mas lalong lumala ang nangyayaring krimen. Ilang sunod-sunod na pagpatay ang natagpuan sa baryo. Kadalasan sa mga inaatake ng aswang ay mga kasamahan ko na naghahalaman. Lahat ng mga tao sa baryo nagtitipon sa pinangyarihan ng krimen. Ano ba yan?
Bakit kaya lahat ng mga naghahalaman ng inaatake ng aswang no? Kaya nga, Damian. Napapansin ko rin yan. Iilan lang namatay ng mga naghahalaman. Hindi kaya may atraso o may-ari ng lupa doon sa aswang. Mabait ang may-ari ng lupa, kaya imposible yan. Ang naisip ko lang, baka aswang ang caretaker ng lupa. Caretaker? Sino bang caretaker? Ako lang naman ang katiwala ng may-ari ng lupain na pinagtatrabahuhan natin. Pinagbibintangan mo ata akong aswang Teka, hindi ikaw pero kilala mo ba si Kuya Rigor? Yung bagong salta. Siya yung caretaker kahapon ko lang nalaman kasi na dumating siya doon habang nagtatrabaho kami. Wala kasi kayo kahapon Ano? Yung nakatira doon sa paupahan? Siya ang caretaker? Opo. Sabi pa nga niya, binabantayan daw niya ang kilos ng mga tao. Dahil kilos pagong. Teka, may ba ako, Tomas? Nasaan na pala yung nakita mong ginto nung nakarang araw, ha? May nakitang ginto si Tomas? Itinapon ko na yon, Damian. Hindi naman totoong ginto yun Sinuntok na pa ang apo ko dahil doon. Oo nga, Damian. Tinapon na yun ni Lola. Iyan niya kasing aawayin mo ko dahil dun Kapag nalaman mo nasa akin pa rin, ihanapin mo na lang doon sa pangpang. Ha? Peke pala yun? Oo, peke yun. Sino na ba matino maglilibing ng ginto sa lupa, ha? Sige nga. Sana man lang, bago mo sinaktan ang apo ko, ay nag-isip-isip ka muna. Ang tanda-tanda mo na. Napahiya naman si Kuya Damian sa sinabi ni Lola. Maya-maya pa, dumating si Kuya Rigor sa pinangyarihan ng krimen. Maraming mga mata ang nakatingin sa kanya. Bawat isa ay nagsasabi na may kinalaman siya sa nangyari sa baryo. Sumunod nang dumating si Mang Pedring. Ikaw pa lang caretaker ng lupain na pinagtatrabahuhan namin? Oo, ako nga. Dumating ka lang, may sumasalakay na kaagad na mga aswang. Hindi kaya kagagawan mo yon? Ano? Teka, sa akin yung sinisisi ang nangyayari pagpati sa mga tao. Abay, hindi ako kriminal, ha? Nandito ako para magtrabaho lang. Ay, teka, anong kaguluhan ang nangyayari dito, ha? Wala naman, Mang Pedring. Itatanong ko lang po kung may napatay na ba kayo mga aswang? Oo nga, Mang Pedri. Meron na po ba? Sa totoo lang, wala pa meron akong nakitang aswang nung nakaraan kaya lang, hindi ko siya naabutan Napakalakas at napakabilis niya. Marunong po ba kayong kumilatis ng tao kung aswang ba o hindi? Oo. Bakit mo naman natanong? Paano ba naman po kasi pinagbibintangan nilang may kinalaman ako sa nangyayari pataya? Kinatisin mo ako kung isa nga talaga akong aswang o hindi. Sa daling napatitig si Mang Pedring kay Kuya Rigor. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, mata sa mata. Napangisi si Mang Pedring at tinapik ang balikat ng lalaki. Hindi kay sa aswang, pero mas malupit ka pa sa aswang. Dahil itim ang budhi mo, wala kang awang tao. Ano? Taga, wisit ka! Ang sabi ko, kilatisin mo lang ang pagkatao ko kung aswang ako o hindi. Hindi ko sinabing insultuin mo ako. Abay, sinabi ko lang kung ano nakikita ko. Ang mga aswang, may pangontra din yan para maitago nila ang kanilang pagkatao. Gagawin nila lahat para walang makaalam na aswang sila. Ano po ba yung dala ninyo sa loob ng plastic? Ay, ito na ang proteksyon na sinasabi ko. Puso ng saging. Pangontra sa masasamang nilalang. Ngayon lang namin nalaman na pangontra pala ng masasamang nilalang ang puso ng saging. Isa-isa kaming kumuha sa binigay ni Mang Pedring hanggang sa napatingin siya sa akin. Doon sinabi ang dahilan kung bakit bumabalik ang mga aswang sa baryo at pumapatay. Malakas ang kutob ko na mayroong isang taong nakapulot sa gamit ng aswang. Para tumigil sila sa pambibiktima, kailangan maibalik yon sa kanila. Gamit ng aswang? Ano ba ang gamit nila na pwedeng mapulot ng mga tao? Isang mutya na matagal na nilang iniingatan. Kapag naisauli ang mutyang yon, titigil na talaga sila. Kaya lang hindi pwedeng mapasakamay nila yon. Abay mas lalo silang lalakas. Teka, naniniwala po ako sa mga aswang. Pero sa mutya parang hindi na kapanipaniwala At saka hindi na ako naniniwala sa mga anting-anting na suot mo. Aba,
Wala akong pinipilit na taong maniwala sa akin, ha? Sapat na na may nakikinig at susunod sa mga payo ko. Kung ganun, mahirap din po palang maibalik ang mutya na sinasabi ninyo sa mga aswang. Parang ganun din naman po kasi ang mangyayari. Kapag nakuha nga nila ang mutya, papatay pa rin sila. Tama ka doon. Kaya nga dapat tayo magtulungan para mapatay ang aswang na yan. Kung sanang handa kayong lahat na magbuwis ng buhay laban doon sa aswang, abay mas magiging madali ang paghuli natin sa kanila. Dahil sa nangyari, naisip ko na baka ang tinutukoy ni Mang Pedring na mutya ay yung mutya na napulot ko. Dali-dali naman akong niyaya ni Lola para umuwi ng bahay. Pagkarating doon, kinausap niya ako at kinumbinsi na itapon ang mutya ng antingero. Alam kong ito mas makakabuti para sa ating dalawa, Tomas. Itapon mo na ang mutya na yan. Maaari maging mitsa yon ang buhay natin kapag nanatili yun sa'yo. Kinarinig niyo naman po ang sinabi ng Mang Pedring, di ba? Sinabi niya kanina, kapag raw nakuha ng aswang ang mutya, maaari niya masakop ang baryo. Mas lalo silang lalakas. Kaya anong pinagkaiba nung kung itatago ko na lang po? Dahil kapag nalaman nilang hawak mo yun, tayo na ba nang aatakihin nila? Gagawa na lang ako ng paraan para hindi tayo masalakay ng aswang kahit na malakas sila. Lola, gusto niyo po bang lumakas sa mga aswang para masakop nila ang baryo? Mas marami pa pong mamamatay kapag nangyari yun. Tumigil ka! Kahit anong sabihin mo, hindi ko papayagan na gagamitin ka ng mutya na yon bilang instrumento sa pagligtas sa mga tao. Ayoko matulad ka sa tatay mo. Umasta siyang bayani. Kaya ano nangyari, ha? Nilapa at pinatay siya ng mga aswang. Hindi ko naman po ito gagawin para sa sarili ko eh. Kailangan kong itago ang mutya para hindi yun makuha ng aswang. Makinig ka sa akin. Ako ang mas nakatatanda. Kaya ako ang may malawak na kaalaman. Itapon mo ang mutya na yon. Ngayon din. Pero Lola, Huwag ka nang sumagot. Susundin mo ang gusto ko. hindi ako nakaibig sa sinabi ni Lola at malungkot na tumango. Simula na makita ko ang mutya na yon, nararamdaman ko na mayroon akong koneksyon sa bagay na yon. Sinamahan ako ni Lola papunta sa Pampang para itapon ang mutya. Pagkarating namin doon, muli kong binalot sa tela ang mutya at mabilis kong tinapon yon sa malalim na bahagi ng Pampang. Hindi rin mahahanap ng aswang dito ang mutya na yan. Isipin mo na lang na kaya natin to ginawa para protektahan ang mga sarili natin. Pakiramdam ko po ang sama natin eh. Sana bago man lang natin itapon ang mutya, sabihin natin sa iba na nasa atin pala yun. Malay po natin. May gustong pumotekta doon. Huwag na kayong mangialam sa mga problema ng baryo. Nadala na ako sa nangyari noon sa tatay mo. Mabuti pa, bumalik na tayo bago pa may makakita sa atin. Tara na po. Masama yata ang loob mo sa akin. Tawas, ha? Kahit hindi mo sabihin, alam kong gusto mong pangalagaan ang mutya. Kung para talaga siya sa'yo, alam kong babalik siya. Babalik? Ang tinutukoy po ba niya yung mutya? Napatingin lang sa akin si Lola at naunang maglakad paalis dun sa Pampang. Pagkarating ko naman sa bahay, kaagad ako nagbihis para pumasok sa trabaho namin sa garden. Nagulat na lang ako nang makapako ang mutya sa bulsa ko. Lola! Lola! Halip po kayo dito! Bakit ba? Alam mo, nag-aayos ako ng mga gamit. Tignan niyo po to! Bumalik po yung mutya sa akin, oh! Nakita niyo naman po na tinapon ko yun doon sa Pampang, di ba? Oo! Hindi ito maaari. Itapon mo ulit yan doon sa pangin. Po! Oo! Gawin mong lahat para lumayan ka ng mutya na yan. Nang makarating kami sa trabaho namin, pumunta naman ako sa bangin para itapon nga yung mutya. Ngunit kagaya ng unang nangyari, pumalik pa rin iyon sa akin. Si Lola naman ay galit na galit sa di maipaliwanag na dahilan. Nahahalata ko nang may tinatago siya sa akin. Teka nga po Lola, bakit nga po ba nagkakaganyan kayo ha? Nakita niyo naman po yung pagtapon ko doon sa mutya, di ba?
Pero tignan niyo po. Ayaw talagang umalis, oh. Paano? Nagugustuhan mo rin naman na hawak mo yan. Hindi naman po sa ganun. Hey, tigilan mo ako, Tomas. Ayoko mangyari sa'yo nangyari sa tatay mo. Kapag maulit pa yon, baka mamamatay na ako. Ano ba yan? Ulit-ulit yun na lang po sinasabi na pinatay ng aswang ang tatay ko eh. Pero wala naman kayo sinasabi kung ano ba talagang dahilan. Hindi na kailangan malaman mo ang dahilan. Dahil sa nakikita ko, magiging kagaya ka rin sa kanya. Napakamot na lang ako sa aking batok ng mga oras na yon. Maya-maya pa, umalis na si Lola para uminom ng tubig. Nagulat naman ako nang biglang lumapit si Kuya Rigor. Oh, yung sipag mo naman, Tomas napapansin ko lang. Sa lahat ng mga nagtatrabaho dito parang ikaw lang yata yung walang ganang magpahinga. Naku, mahirap na po eh. Baka kasi tanggalin niya pa po ako. Kasi naman nabalitaan ko sa iba, ang ginagawa sa iyo ni Damian. Totoo bang inaapi ka niya dito palagi ha? Ay, hindi naman po palagi. Paminsan-minsan lang kapag wala na silang magawa. Hayaan mo. Tuturuan ko ng leksyon ng Damian na yan. Ay, naku, wag na po. Bumabait na rin naman po siya sa akin ngayon eh. Kasi naman katulad mo rin ako, noong kabataan ko. Madalas akong inaaway ng mga taong mas malaki ang katawan kesa sa akin. Tsaka lang titigilan ng mga yan kapag pinaranas mo na sa kanila ang lupit mo. Ayaw ko rin naman po maging ganun. Naku, ikaw talaga. Tunay nga na mabait kang bata. Ay, teka. Nga pala, isa din pala akong maghihilot. Ganun po ba? Nagsialisan sina Damian sa kanilang kinaroroonan at pumunta sa bandang talahiban. Maya-maya pa, bumalik naman siya habang tumatakbo ng mabilis. Kuya Rigor! May bangkay na nakita doon sa talahiban! Ano? Opo! Inuuhod na! Tsaka kinakain ng mga manok! Sige. Tara, punta natin ang bangkay na yung Tomas. Damian, kakilala mo ba kung sino ang kamag-anak na namatay ha? Opo! Pinsan po yata yun ni Ate Nite! May asawa po yun! Naku naman. Tawagin mo na ang asawa niya ngayon din. Kailangan malaman niya ang nagyari sa taong yon. Talan mo! Sige po! Kumaripas rin kami ng takbo, papunta sa kinaroroonan ng bangkay. Lahat kami napaduwal dahil sa nakakasulasok na amoy nito. Lahat kami nabigla at naawa sa sitwasyon ng bangkay. Dumating rin naman kaagad ang asawa ng namatay na lalaki. Sobrang nakakaawang pagmasdan na umiiyak ang asawa nito. Ayun talaga ang aswang na yan. Hindi yata sila kaya huliin ni Mang Pedring eh. Yung sabi niya po kasi malakas at mabilis din sila. Tama ka nga dun, Tomas. Hindi talaga sila ganun kadaling hulihin. Nang dahil din sa kanila kung kaya namatayin ako ng asawa at anak Dito lang pala sa bari na to ang kanilang lungga. Hindi talaga ako makakapayag na alis ako dito nang hindi ko sila mapapatay. Teka, namatayan din kayo ng pamilya dahil sa aswang? O di kung ganun, parehas din po pala tayo. Namatayan din po ako ng tatay dahil sa mga aswang na yan eh. Rigor, uuwi na lang kami ng apo ko. Parating na ang mga taga-barangay para asikasuhin ang bangkay ng taong yan. Sige. Magsiuwian na kayo lahat. Bukas yan ituloy ang pagtatrabaho. Nagmadali naman kaming nilisan ang lugar na yon. Lumipas sa mga araw, mas lalo kaming naging malapit kay Kuya Rigor. Hindi siya mahirap pagkatiwalaan dahil mabait ito at parehas kami ng nais. Yun ay mapatay ang mga aswang. Isang araw, nagkita kami sa Pampang. Dala ko pa ang mutya na napulot ko. Anong ginagawa mo dito, Tomas Nagpapahangin lang po. Wala naman po kasing trabaho dahil pansamantalang pinasaran ninyo ang lupain na yun, di ba? Oo nga. Alam kong marami kayong naapektuhan pero wala akong magawa. Yun ang utos na mayari. Huwag po kayong mag-alala. Ayos na po yun. Maghahanap na lang po kami ng panibagong trabaho. Basta kapag napatay na ang aswang, tsaka bubuksan ulit ang lupain na yun. Tsaka isa pa, may pag-asa lang mapatay ang mga aswang na yan. Nahuli na ni Mang Pedring ang isa At ang dinig ko, napatay niya raw ito kagabi. Talaga po? Naku, mabuti naman. Teka, ano yung hawak mo? Wala po ito.
Itinago ko sa likuran ko ang binibitbit kong mutya, kaya ngumiti sa akin si Kuya Rigor. Hindi naman niya ako pinilit na makita yun. Tumalikod na sana siya sa akin, pero bigla ko siyang tinawag, kaya nagpatigil naman ang lalaki. Oh, bakit? May kailangan ka ba ha? Tignan niyo po to. Ganito? Oh, saan mo naman nakuha yan? Hindi po ito isang ginto, kundi isa pong mutya. Ito ata yung gusto makuha ng mga aswang eh. Ano? Kung ganun, bakit ka nagkaroon ng ganyan ha? Pwede ko bang hawakan yan, Tomas ha? Sige po. Nang mahawakan niya yon, bigla siyang nakuryente, kaya nahulog sa lupa ang mutya. Nag-usisa naman siya sa akin kung bakit siya nakakaramdam ng malakas na enerhiya mula doon sa mutya. Bakit naman ganun na lang kalakas ang puwersang nagbubula sa mutya? Hindi ko rin po alam eh. Pero kapag kami naman po ni Lola ang humahawak dyan, hindi naman po kami nakukuryente. Ang mabuti pa siguro. Ibigay mo na lang ito dun kay Mang Pedring. Sa siyang tingero, hindi ba? Siya lang ang may kakayahan na protektahan yan laban sa mga aswang. Sa tingin niyo po ba, hindi ako tatrader niya Mang Pedring? Hindi ko rin alam. Pero mas magandang siya na ang umawak dyan. Mahirap na Tomas kasi. Baka bigla na lang kayong atakihin ng aswang dahil dyan. Yan na nga din po sabi ni Lola eh. Kaya nga nagdadalawang isip akong ipagkatiwala to sa iba eh. Kung yan nga ang tinutukoy ni Mang Pedring, nakagamitan ng aswang, dapat lang na maisauli yan sa kanila para bumalik na sa normal ang lahat. Abay, alam mo naman, nahirap tayong patay ng mga aswang. Si Mang Pedring lang naman ang may kayang gawin yun. Maaari niyang gamitin ng mutya para ihulog sa kanyang bitag ang mga aswang. Sige po. Pag-iisipan ko na po muna. Binalik ko naman sa bulsa ko ang mutya na yun at sabay kami ni Kuya Rigor na umalis sa Pampang. Nauna na siyang umuwi kaysa sa akin. Pinag-iisipan kong mabuti kung ano ang gagawin ko. Isuko sa antingero ang mutya o itago na lang ito habang buhay. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Ate Nona. Ilang araw na rin kaming hindi nagkita simula nung pinasara nila ang pinagtatrabauhan namin. Uy, Tomas! Saan ka nang galing? Ay, doon po sa Pampang. Ate Nona, may tatanong po sana ako sa inyo. Okay kaya kung isusuko ko kay Mang Pedring ang mutya? Mutya? Teka, yung ginto ba yung tinutukoy mo? Opo. Kasi ito ang hinahabol ng aswang eh. Kasi naman kapag patuloy kong itatago to, mas marami pang mabibiktima. Pero ang alam ko, ang sabi nung antingero, kapag raw makita nila ang kanilang mutya, mas lalo raw silang lalakas eh. Kung yan nga yung mutya na tinutukoy ng antingero, dapat lang na huwag mong ipamigay yan. Hindi naman alam nung antingero na ikaw ang nakahanap niyan eh. May kahit si Lola nagsasabi rin po kasi na dapat malayo sa akin ang bagay na to eh. Basta Tomas, hanggat wala ka namang nararamdaman na mapapahamak ka dahil sa ginto na yun, itago mo yan ha, at huwag mong ipapamigay. Kaya nga ikaw ang nakakita dun eh, dahil para talaga sa'yo ang bagay na yun. Nakausap ko rin po si Kuya Rigor. Alam po niya yung tungkol sa mutya dahil pinakita ko. Si Kuya Rigor? Bakit naman ipinakita sa kanya? Mabait po siya at alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Hindi ba dapat sinisikreto mo lang sa ibang tungkol sa bagay niya na? Ewan ko talaga sa'yo, Tomas. Baka balang araw mapapahamak ka dahil sa sobrang tiwala na binibigay mo sa mga tao. Hindi po. Alam kong mabait si Kuya Rigor. Hindi siya katulad ng iniisip ng iba. Kaya hirap akong isuko ang mutya dahil pakiramdam ko naman o protektahan ako noon laban sa masasamang nilalang. Pagkasapit ng gabi, nagpapahinga na kami ni Lola. Nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak kaya mabilis akong bumangon. Tunog ng tiktik na aswang ang naririnig ko. Mayroon ding tunog ng uwak at alulong ng aso. Apo, ano na naman ba ang nangyayari? May naririnig ka na naman ba? Opo, tunog ng pakpak papunta dito sa kinaroroonan natin. Lola, may aso na parating. Kailangan po natin maganda para labanan siya. Ano? Abay, sigurado ka pa? Opo, sigurado po ako. Malapit na po siya sa bahay natin. Teka lang. Kukuha ako ng asin at bawang sa kusina.
Bilisan niyo na po, Lola. Kailangan ko pamatay ng bintana natin sa kabintuan eh. Ay, oo, apo. Nararamdaman ko na nasa labas ng bahay ang aswang. Kaya kinuha ko ang itak namin. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang pagaspas ng pakpak ng aswang doon banda sa kusina. Mabilis akong tumakbo papunta roon. Kaya lang, sabay din na sinara ng aswang ang dingding namin. Sinalakay nito si Lola. Huli na para sabuyan ni Lola ng asin ang aswang. Nabangga na siya nito at nakalmot sa braso. Ayop ka talagang aswang ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa lola ko! Tumakas ka na, apo. Hayaan mo lang. Mamatay ako. Iligtas mo yung sarili mo. Hindi po kita iiwan, Lola! Ito na! Ito ang asin para sa'yo! Mag-iingat ka sa dila ng aswang ng titik. Kapag matarakan ka niya sa leeg, posible ka mamatay. Opo! Pumanda ka sa akin, aswang ka! Ipag-iiganti ko si Lola dahil sa ginawa mo! Akma ko na siyang susugurin gamit ang kutsilyo. Kaya lang, pinahaba nito ang kanyang dila. Tinarget niya si Lola Rosita. Bumaon ang kanyang matulis sa dila sa leeg ni Lola. Bago pa man umalis ang aswang, galit na galit niya akong itinuro. Alam ko na ang dahilan kung bakit. Dahil sa mutya, natangan ko. Lola! Lola! Ayos na po ba kayo? Halina kayo. Pupunta po tayo sa center para magamot yung sugat ninyo. Huwag na, apo. Kayang-kaya ko ng sarili ko. Ang mutya ang dahilan kung bakit na tayo sinalakay. Patawarin mo ko, Lola. Kung hindi ako nakinig sa inyo. Sinubukan ko naman po sundin ang itapon ng mutya kaya lang bumabalik na naman po sa akin eh. Ayos lang, apo. Hayaan mo na akong mamatay, ha? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi po ako makakapayag na wala po kayo sa akin. Kukunin ko po yung mutya at itatabad ko na po yun ngayon. Galit kong kinuhang mutya sa aparador na tinaguan ko. Sinisisi ko ang bagay na yun dahil kung hindi yun nagpakita sa akin, hindi masasaktan ng ganoon si Lola. Akmang ihahagis ko na sana sa labas ng bintana ang mutya, ngunit biglang kuminang yun. Dumikit sa mga palad ko at may malakas sa puwersang humihila sa akin palapit kay Lola. Sinunod ko na lang ang puwersang yun hanggang sa kusang kumilos ang isa kong kamay. Lumapag ang isang kamay ko sa dibdib ni Lola. Ang ilaw na nagmumula sa kaliwang kamay ko ay gumapang papunta sa kanan na bahagi ng aking kamay hanggang sa dibdib ni Lola. Ano nangyayari? Hindi ko rin po alam eh. Pero tingnan po rin yung sugat ninyo. Unti-unti na pong umiilom. Isang himala. Kaya mo maggamot gamit ang mutya. Oo nga po eh. O tingnan niyo po. Ayan na. Nawala na ang pagkinang ng mutya. Teka, patingin nga po sa leeg niyo. Wala na rin po yung sugat ninyo. Nawala ang pangihina ko, apo. Diyos ko. Tomas, ikaw nga talaga ang binayayaan ng kapangyarihan na kaya manggamot sa mga taong may sakit. Dahil sa sobrang saya ko, ibinalita ko kay Ate Nona na may kakayahan akong manggamot. Kahit siya ay nagulat din sa kanyang nalaman. Masaya siya para sa akin at sa kapangyarihan na tangan ko. Kita mo na? May kaiba talaga sa bagay na yun eh. Alam mo na, sisigurado ko talaga na may iba talagang kakayanan ng mutya. Kaya kung maaari lang, wag na wag mong ipapamigay yan, ha? Oo nga po eh. Muntik na talagang mapatid ang asong si Lola. Napakaraming dugo na ang lumabas eh. Pero nahiligtas at nagamot ko po siya. At saka, wag mong babangkitin sa ibang kakayanan ng mutya na yan, ha? Naiintindihan mo ba? Opo, sikreto na lang po natin yun. Eh, bakit kaya kapag kami ang nakahawak sa mutya, nakukuryente kami? Eh, pero kapag ikaw naman hindi. Eh, alam mo ba kung anong iniisip ko? Iniisip ko na baka ginawa talaga ang mutya na yan para sa'yo. Oo, baka naman po nagkataon lang na hinulog yun ng langit para sa akin.
Nararapat lang naman kasi sa'yo yun eh. Tsaka, alam kasi ng Diyos na mabuti kang bata. Ate Nona, kapag may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo kagad sa akin ha. Para naman magamot kita. O di kaya pag may sugat ka, tawagin mo ako kagad ha. Oo. Ngayon na alam ko na may kakayahan ng manggamot ang kaibigan ko. For sure, sa'yo na ako lalapit. Tsaka nga pala, Tomas. Bukas na pala ulit yung pinagtatrabuhan natin. Magtatrabaho pa kayo bukas? Opo. Wala na rin kasi kaming bigas si Loli. Sige. Magkita na lang tayo doon. Sumapit ang umaga. Maaga kaming pumasok sa trabaho doon sa garden. Marami na ang mas nakauna sa amin. Pagkarating namin doon, mayroon ng meriendang ibinigay si Kuya Rigor. Oh, Tomas! O ikaw pala. Ito na merienda mo. Ay, naku maraming salamat po Kuya Rigor ha. Naku, mabuti na lang at pumayag ang may-ari na buksan ulit tong garden. Para naman makapagtanim na kayo ng gulay. Paano ba naman kasi naubusan na ng supply ng gulay yung palengke? Kaya nga po dito pa naman sila kumukuha ng gulay. Apo, hindi mo ba napansin si Nita? Hindi po. Baka hindi po siya magtatrabaho ngayon. Ay, baka nga siguro. Kahapon, nakapag-usap pa kami na sabay kaming pupunta rito. Ay, aray ko! Ay, ang sakit ng ulo ko. Aling Rosita, ayos na po ba kayo? Nahihilo ako. Ay, kung ganun po ako na lang po magtatrabaho. Ang mabuti pa po, ihatid na lang kita sa bahay ha. Magpahinga na lang po kayo doon. Naku, mas mabuti pa nga siguro pauwiin mo ng lola mo. Abay, mahirap na. Baka mapano pa yan dito. Mainit pa naman ang panahon ngayon. Noong una, hindi pa pumayag si Lola na ihatid ko siya pauwi. Pero kalaunan, pumayag din naman ito. Hindi namin inaasahan. Pagkarating namin sa bahay, nadatnan namin si Ate Nita doon. Hawak niya ang tela kung saan nakabalot ang mutya. Nita, anong ginagawa mo? Kailangan nating maibalik sa aswang ang mutya na to. Ito pala ang dahilan kung bakit sinasalaki nila ang baryo. Walang hiya kayong maglola. Tinago ninyo sa aming lahat ang tungkol sa bagay na to. Teka, paano niyo naman po nalaman ang tungkol sa bagay na yan ha? Akin na nga yan Ate Nita. Pakiusap po. Huwag niyo nang pag-interesan ang bagay na yan ha. Nagsisimula ng umilaw ang mutya. Ibalik mo na yan kay Tomas para hindi ka masaktan. Masaktan? Bakit naman ako sasaktan nitong mutya? Kapag maibigay ko ito sa aswang, bibigyan niya ako ng ginto bilang pabuya. Ano? Walang niya ka. Makasarili ka po pala. Hindi kita nakilalang ganyan, Nita. Ibalik mo na sa amin ang mutya na yan ngayon din. Hindi. Ang mutya na ito magpapayaman sa akin. Nangako sila sa akin na kapag nakuha nila ito, hindi nila ako sasaktan. At naniniwala ka sa pangako ng mga aswang? Diyos ko, Nita. Hindi tutupad ang aswang sa pangako niya. Tutupad sila. Akma sanang tatakbo si Ate Nita. Kaya lang, lumiwanag na ang mutya. Nabitawan niya ito sa sahig ng bahay. Nang pilit niya itong pulutin, bigla siyang nakuryente, kaya mabilis siyang napaatras. Na mga oras na yun, dali-dali kong nilapitan ang mutya at kinuha. Hinila ni Ate Nita ang damit ko at sinubukang agawin sa akin ang mutya. Ibigay mo yan sa akin na bata ka. Akin na yan. Nita, tumigil ka na nga. Nahihibang ka na ba, ha? Hindi mo pwedeng ibigay sa aswang ang mutya dahil mamamatay tayong lahat. Oo nga po. Kailangan natin itong kalagaan. Lalo na't may kakaiba itong kapangyarihan eh. Akin na kasi yan! Sinabi na tumigil ka na! Aling Rosita, bakit niyo naman ako sinampal? Anong nagawa ko sa inyo? Paano hindi kita sasampalin, ha? Sinubukan mong kunin ang mutya sa apo ko. Mutya? Anong mutya ang sinasabi ninyo? Tsaka, bakit po ako nandito sa bahay niyo? Nagkatinginan kami ni Lola. Na mga oras na yun, bigla na lang bumalik sa katinoan si Nita.
Doon na sinabi ni Lola na baka ginamit ng aswang ang kanyang kapangyarihan para utusan si Ate Rita na kunin ang mutya. Kalimutan mo na ang mga nangyari, Nita. Mabuti na lang at naabutan ka namin bago mo pa nakuha ang mutya at naibigay sa aswang. Ha? Ano naman ang gagawin ko sa mutya? Ay, bakit ko yun ibibigay sa aswang? Ginamitan ka nila ng itim na mahika para gawin mo ang bagay na to. Ate Nita, mag-iingat po kayo sa susunod ha. Ginagawa na ng aswang ang lahat para makuha sa iyo ang mutya. Apo, simula ngayon, mag-iingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, ha? Mahirap na dahil baka aswang pala sila. May kakayahan din ang mga aswang na manggaya ng wangis ng tao. Baka ang akala mo si Nona ang kausap mo, ay yun pala'y aswang na. Oo po, mag-iingat po talaga ako. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang mutya na to. Sumapit pa ang mga gabi. Isang malaking kaguluhan ang nangyari sa baryo namin. Bawat bahay ay sinasalaki ng mga aswang upang patayin ang mga ito. Ako rin ang punterya ng mga nilalang na baboy ramo, malalaking aso at uwak. Nang gabing yun, wala na kaming kalaban-laban sa mga aswang. Niyaya na ako ni Lola na sumabay sa mga tao upang pumunta sa lumang simbahan para magtago. Sumunod na lang ako sa kanila, kaya doon na kami nagkita-kitang lahat na mga taga-baryo. Diyos ko, hanggang saan tayo magtatago laban sa mga aswang na yan? Hindi lang pala isang aswang ang kalaban natin, kundi marami. Kaya nga, Nona, mamamatay na ata tayo lahat dito sa baryo eh. Dasaan na kaya si Mang Berting? Siya lang ang may kakayahang labanan ng mga aswang na yun Nagkasabay po kami kanina habang papunta dito. Kaya lang, nagyaya siya sa ibang kalalakihan na lumaban sa mga aswang. Napansin lang namin, bakit kaya mas maraming aswang ang nag-aabag sa bahay ninyo, Tomas? Dahil ata sa gintong tangan mo kaya kanila hinahabol eh. Oy, teka, hindi lang naman ako ang hinahabol ng mga aswang kundi pati na rin kayo. Oo nga, Damian. Walang kinalaman ang ginto na yon. Sige po, pero dapat kasama si Tomas. Hindi matapang ang apo ko, kaya hindi siya sasama. Kayo lang ang matapang, hindi ba? Kaya kayo na ang magbantay doon. Sumunod naman ang grupo ni Damian na magbantay sa labas ng lumang simbahan. Nang nakatulog na ang lahat, kinausap naman ako ng mahinahon ni Lola. May inabot siyang lumang libro sa akin at sinabi nito na doon daw nakasulat ang kasaysayan ng mutya. Wala nang dahilan para itago pa sa iyo ang lahat. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Saan po galing itong libro? Matagal na panahon ko yang itinago. Simula nang mawala ang mutya na yan. Naisipan kong sunugin ang libro. Kaya lang, hindi ito kayang tupukin ng apoy. Mababasa mo riyan ang lahat ng kakayahan ng mutya. Diyan mo rin malalaman kung ano ang pinanggalingan ng mutya at kung sino ang huling humawak nito bago mo yun nakita. Lola, alam niyo naman po na may kahinaan ako sa pagbabasa eh. Pwede niyo po bang sabihin na lang sa akin ng lahat? Mas maganda kung babasahin mo mismo yan para mabilis mong maunawaan. Pero po, matatagalan pa po ako bago matapos. Hindi natin alam kung kailan darating ang aswang para patayin tayong lahat. Sige. Ako na lang ang magpapaliwanag sa'yo ng lahat. Sa unang pahina ng libro, nakasulat kung saan nanggaling ang mutya. Tomas, galing ito sa pamilya natin. Ginawa ito ng ating mga ninuno para maubos ang lahi ng mga aswa. Teka, ibig niyo po palang sabihin, mapapatay ng mutya na ito ang mga aswang? Ganoon na nga. Dito naman sa pangalawang pahina nakasaad kung sino ang nagmamay-ari ng mutya bago mo ito nakita. Walang iba kundi ang tatay mo. Isa rin siyang antingero noon. Kaya nang naalaman kong nahanap mo ang mutya na yan ay sobrang takot ko.
Ayokong mamatay ka rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Eh, bakit naman po hindi niya sinabi sa akin kagad na isang antingerong tatay ko? Bakit? Bakit po? Kaya pala parang may connection ako sa mutya na to. Dahil galing pala to sa atin. Kaya ko inilihim sa'yo dahil bahala ko sanang ibahin ang tadhana mo sa iyong ama. Pero ditong huli, alam kong wala na akong magagawa dahil tadhana nang naglagay sa'yo sa ganyang sitwasyon. Nakipaglaban pa lang tatay ko sa mga aswang bago siya mamatay. Oo, mahina kasi ang tatay mo noong nagkaharap sila ng aswang. Ngunit hindi ko alam na inilibing niya pala ang mutya para lang hindi ito makuha ng mga nilalang na yon. Ngayong hawak ko ng mutya, sisiguraduhin ko na yun ang aking gagamitin para mapatay ang mga aswang na yan. Pero hanggat hindi ka naniniwala sa kakayahan ng mutya, hindi ito gagana. Kailangan buo ang iyong paniniwala na magagawa mo itong gamitin para mapatay sila. Nakasulat sa pangatlong pahina na ang mutya ay makapapatay ng aswang. Ngunit magagamit rin nila ito para mas lalo silang maging makapangyarihan. Eh, paano naman po nila yung magagawa? Sa pamamagitan ng paggawa ng itim na ritual. Eh, paano ko kaya magagamit ang kapangyarihan ng mutya laban sa mga aso? Eh, ano kayang gagawin ko, Lola? Eh, turuan niyo naman po ako para ako na lang ang tatapos at haharap sa kanila. Kagaya nga ng sinabi ko, kailangang buo ang tiwala mo sa mutya. Ang iyong isip at puso ay nananalig sa kakayahan ng mutya. Doon lamang gagana ang kapangyarihang sinasabi ko. Marami pang paliwanag sa akin si Lola tungkol sa mutya. Pinipilit kong intindihin yon nang sa gayon ay magawa kong labanan ang aswang. Tama nga si Ate Nona, para talaga sa akin ang mutya, kaya iyon nagpakita. Nang mga oras na yon, hindi tumitigil sa pagliliwanag ang mutya. Nakakaramdam din ako ng kilabot. Alam kong may mangyayaring hindi maganda ngayong gabi. Maya-maya naman, biglang pumasok si Damian sa loob ng simbahan. Hingal na hingal ito at natatakot. Mga kasama! Magasig kayo! Alam ko na kung sino ang aswang na nagpapanggap bilang kakampi natin! Ano? Sino naman, Damian? Si Mang Pedrig! Hindi siya totoong antingero! Nung lumabas kami, kanina na mga kaibigan ko! Naisipan namin umikot hanggang sa nakita ko si Mang Pedrig na papunta na sementeryo! Nakita mo ang pagpapalit anyo niya bilang aswang? Opo! Tatawagin ko na nga sana siya eh! Kaya lang nagpalitan niyo siya bilang aswang! Umatras ako kaagad! Pagkakita ko nang naging aswang siya! Ano ang itsura niya? May timpo na, mabalahibo, mahaba din po kanya mga kuko, tsaka mapupula ang mga mata eh! Tsaka meron siya mga nakasabit na dito sa katawan! Alam ko na kung anong uri ng aswang siya. Siya ang pinudong aswang na kung tawagin na isang aswang na hanagob. Dati rin siyang nakalaban ng anak ko. At yung aswang naman na umatake sa amin ni Tomas ay aswang na tiktik. Hindi lang po aswang natiktik at nanagubang mga aswang na ito. Marami pa sila. Kaya ring magpanggap ang aswang na hanagob bilang aswang na tiktik. Kailangan nating mapatay ang matandang lalaking yon. Sigurado ako na siya din ang aswang na pumatay sa tatay ko. Kaya mo ba talagang harapin ito, Apo? Susubukan ko po. Sigurado naman po ako na hindi ako pababayaan ng mutya na to. Ang ginto! Hindi yan ginto, Damian, kundi mutya na papatay sa aswang. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Kuya Rigor. Sinabi rin nito sa amin na nahuli niya si Mang Pedrin na naging aswang at mga alipin niya ang mga nilalang na sumugod sa baryo. Maganda na kayo lahat! Kailangan natin mapatay ang aswang na yan! Sige po! Tutulong po ako sa inyo, Kuya Rigor! Ikaw naman, Tomas. Sumama ka na rin sa amin sa pagpaslan doon sa aswang na nagpapanggap bilang antingero! Mauna na kayo dun sa sementeryo. Susunod na lang mamaya si Tomas. May kailangan pa kaming pag-usapan. Ano ba, hindi natin pwedeng pabayaan na makatakas ang aswang na yon? Kailangan matapos ang laban na to ngayong gabi! Opo, sige po.
Susunod po ako sa inyo. Kuya Rigor, mauna na po tayo. Sige, mga kasama. Sino ang gusto tumulong sa pagpas ng saswang? Sumama na kayo sa amin! Oo nga! Kapag nagsanib pwersa tayong lahat, walang laban sa atin ang aswang na yon. Marami naman ang nagdesisyon na sumama para kalabanin ang aswang. Nangako naman ako sa kanila na darating ako sa oras ng labanan. Kinausap ako ni Lola tungkol sa kahinaan ng aswang na hanagop. Mabilis silang mamatay kapag tinarakan mo ng sagradong punyal ang kanilang puso. Kaya lang, wala tayong ganon. Kapag iilaw ang mutya, idikit mo yan sa dibdib niya. Sige po, susundin ko po yung habiling niyo sa akin. Apo, mabilis at matigas ang balat ng aswang na hanagob. Alam kong wala kang sapat na lakas para tapatan ang lakas niya. Kaya nga't sinasabi ko sa'yo, gawin mong panlaban ang mutya. May lihim pa ang mutya na hindi ko sinasabi. Ano naman po yun? Sabihin na po sa akin kaagad nang malaman ko. Malalaman mo rin yan kung buo talaga ang paniniwala mo sa mutya. Ay, sige po. Kung ganun, kailangan ko nang pumunta sa sementeryo. Naghihintay na sila sa akin eh. Mag-iingat ka ha, Apo. Babalik ka ha. Opo, pinapangako ko po. Babalik ako. Bit-bit ko ang mutya at mag-isang pumunta sa sementeryo. Ngunit hindi ko inaasahan kung ano ang madadatnan ko. Ang mga taong unang sumalakay dito ay walang malay habang duguan na nakahandusay sa lupa. Isa-isa ko silang hinawakan at yung iba ay buhay pa pero marami na ang patay. Nararamdaman ko ang itim na presensyang nakapaligid sa akin na mga oras na yon. Hanggang sa nasilayan ko si Damian, gumagapang sa lupa at puno ng dugo. Tomas, inutuloy na kami. Natrap kami ng mga aswang. Teka, sandali Damian. Gagamutin kita. Nasa paligid lang sila. Nagtagmamanban. Mag-ingat ka. Ang mabuti pa umatras ka na lang. Pero wala kang laban sa kanila. Hindi ako pwede kumatras sa kanila. Ilalapat ko lang nga kamay ko sa dibdib mo, ha? Sige. Si Kuya Rigor. Isa din siyang traitor. Ano? Oo. Dinala niya kami dito para ipapantig sa mga aswang. Ginamot ko si Damian at makalipas ang ilang minuto, nawawala na ang mga sugat nito. Doon na lumabas ang mga aswang. Iba-iba ang kanilang wangis. Pero hindi ako takot. Hanggang nagpakita na rin sa akin ang aswang na hanagob at ang aswang na tiktik. Ibigay mo sa akin ang mutya para hindi ka maturat sa inutil mong ama. Buhay ang kapalit kapag lumaban ka sa akin. Hindi ko isasuko sa inyong mutya. Mula ito sa angkan namin. Kaya hindi ito mapupunta sa mga kamay ninyo. Wala ka talagang pinagkaiba sa kanya. Katulad ka rin ng ama mo. May paninindigan at handang ibuwis ang buhay. Para lang protektahan ang mutya niya. Walang iya ka talaga, matanda ka. Nagpanggap ka pang antingero para lang maauto mo kami lahat. Mabuti na lang. Hindi ako nagtiwala sa'yo. May binigay ka pang puso ng saging bilang protection pero pinutumo lang pala kami. Naging mahirap para sa akin ang lahat. Nang dahil sa'yo, mahirap kang utuin bata ka. Kaya ikaw ang pinili ng mutya. Napakitaan. Hindi ko akalain na mauunahan mo si Rigor sa paghahanap sa mutya. Kung ganon, ang mutya na itong papatay sa inyo. Ganoon ba? Sige, tignan ko lang kung hanggang saan ang lakas mo sa pagharap sa mga alagad ko. Nagsilabasan na ang iba't ibang nilalang sa paligid. Sabay-sabay silang umatake sa akin pero hindi nila ako nagawang tamaan dahil umilaw bigla ang mutya. Inangat ako ng mutya sa ere at hindi ko inaasahan na naging sandata ang mutya na yun. Yun ata ang sinasabi ni Lola na sekreto ng mutya. Tomas! Nandito kami! Tutulungan ka namin labanan ng mga aswang! Oo nga, Tomas. Handang-handa kami ibuwis ang buhay namin para sa baryo. Umpisa na natin ang laban. Patayin na natin ang mga aswang. Ngayon, hindi na ako nag-iisa.
Pumanda ka sa akin ngayon! Kahit magsanib puwersa kayo, hindi ninyo mauubos sa mga alagad ko! Dahil ako ang kakalaban sa inyo, Tomas. Lumipad ang aswang na tiktik. Papunta sa kinaroroonan ko. Umilag ako sa mabilis at malakas itong pag-atake. Ginagamit niya ang kanyang dila para hulihin ako. Pero nagagawa ko namang sagain yon gamit ang sandata. Lumipad siya sa likuran ko at mataas akong hinampas ng kanyang pakpak. Tinangka niyang tarakan ng leeg ko gamit ang kanyang dila. Ngunit tagumpay kong naputol ang dila niya. Ang lakas ng sandata mong ayop ka! Bawal ako sa ginawa mo sa akin! Iba ka rin po pala. Kahit putol na dila ninyo, nagagawa niyo pa rin magsalita. Gunalit mo talaga ang bata ka! Kagaya ka rin talaga ng hari ninyo. Ang galing mo magpanggap bilang biktima. Naniniwala na sana ako sa iyo eh. Magtatagumpay ka sana makuha ang mutya. Kaya lang, alam ng mutya na may timang budhi mo. Pasasaan! Kapag nakaharap pa na pinulo namin, mamamatay ka rin! At kahit mapatay mo pa ako, kayang-kaya niya kaming ibalik gamit yan! Huwag siyang hawag mo! Malakas talaga ang loob ko na mapapatay ko kayong pareho ng pinuno mo! Mabilis ko siyang inatake at tinarakan ng sandata ko sa tiyan. Isang tarak lang at nawalan siya ng buhay. Ganon kabilis pumatay ang mutsyang naging matulis na sandata. Napatingin ako sa mga kasama ko. May sinasabi sila sa mga nilalang, kaya naging abo ang katawan ng mga ito. Tomas! Tulungan mo kami rito! Teka! Nandiyan na ako! Parang hindi na ubos sa mga lintik na swag na to! Kakaunti na lang din na natitira kasi ng pasaboy natin! Huwag ka maglala! Ako na bahala sa kanila! Anong gagawin mo, Tomas? Ito! Manood kay lahat! Buong lakas kong tinarak sa lupa ang punyal na hawak ko. Kaya isang malakas na enerhiya ang yumanig sa lupa. Umilaw ang paligid at isa-isang natupok ang mga nilalang na alagad ng aswang na hanagob. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawa ang mga bagay na yon. Ano? Ayos na ba kayo? Diyos ko, akala ko kung ano na mangyayari sa amin eh. Akala ko, mamamatay na din kami. Meron pa natira! Ayun! Teka! Si Mang Pedring yun eh! Siya ang pinuno ng mga aswang kaya mahirap siyang patayin! Kaya mo ba siyang labanan, Tomas? Oo naman! Papatayin ko siya! Meron pa ako natirang asin dito. Tutulong kami kahit sa maliit na bagay lang. Sige po! Tumalon ako para sa lakay ng aswang na hanagob. Kalmado lang ito at hinihintay ang pag-atake ko. Nang makalapit ako, doon siya kumilos at pasimpleng umilag. Kulang ka pa sa bilis, Tomas! Magsisimula pa lang tayo, aswang! Sige! Ikaw na muna ang umatake. Gusto kong makita ang kakayahan mo. Kung hanggang saan ka. Mayabang ka talagang aswang ka! Atinita! Sabuyan mo na siya ng asin! Mahahapdian ako. Pero hindi masusunog ang balat ko sa asin mo! Sinalaki ng aswang si Ate Nita. Mabilis akong tumakbo at hinila ko sa palayo kaya naligtas siya. May natitira rin akong asin dito. Uubusin ko na. Opo, Ate Nuna! Sabuyan niyo lang siya! Mag-iingat ka, Tomas. Salamat sa pagsagip. Tapos! Kaya mo yan! Patayin mo ang aswang na yan! Nakakainip na maghintay ng mutya. Kikilos na ako! Halos hindi ko maaninag ang mabilis niyang pag-atake. Tinadyakan niya ako sa dibdib, sinakal at hinagis. Nabitawan ko ang sandata sa sunod niyang pag-atake. Kinalmot niya ako sa braso at dibdib. Paulit-ulit akong hinampas sa lupa. Kung tutusin, kayang-kaya kitang patayin kagad. Pero hindi ko muna gagawin yon. Uunahin kong patayin ang mga kasama mo dahil mas masakit yon. Hindi ba? Totoo nga, magaling ka. Pero hindi yung dahilan para sumuko ako. Eto sa'yo! Pataga pa talaga, Tomas. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Hoy, aswang! Bitawan mo si Tomas! Ito para sa'yo! Pasaway ka talagang babae ka! Hanggang kailan kayo magiging sakit sa ulo?
Nakahawak sa dibdib ko ang kamay ng aswang. Kinagat ko ang daliri niya. Kaya nabitawan niya ako. Nakita ko si Damian na gumagapang papunta sa sandata. Tomas! Saluhin mo to! Kumanda ka ngayon sa aking aswang ka! Mahina ka pa rin! Tomas! Patayan mo ang sandata! Baka maunahan ka! Hindi yun mangyayari! Muntik nang saluhin ng aswang ang sandata. Pero sinipa ko siya sa likod. Nang mahawakan ko ang sandata, sinugatan ko siya. Kahit gaano kakapal ang balat niya, bumaon ito. Ang kapal nga ng balat mo. Pero numinipis yan kapag ang mutya ang umihiwa. Hayop kang bata ka! Hindi matatanggap ng kaluluwa ko na ikaw ang makakapatay sa akin! Ako talaga ang itinat na papatay sa'yo! At ngayong hawak ko na ulit ang mutya, hindi ka na makakabalag pa! Ganun pala! Papatay na kita! Para makuha ko ang mutya! Nagkakamali ka dyan! Ikaw ang papatayin ko! Sumalakay kami sa isa't isa. Nagtatakisan kami ng lakas sa ere. Lumabas ang bilog na buwan. Nagningning ang langit at umilaw ang mutya. Nasusunog ang hanagop. Gamit ang pagkakataon, tinarakan ko siya sa dibdib at doon siya tuluyang nawala. Wala na ang aswang! Nanalo si Tomas! Tomas! Nagawa mo siyang patayin! Opo, mabuti na lang at sumangayon sa atin ang kalangitan. Sumutya ang lahat ng to. Bumalik na tayo sa simbahan para ibalita sa kanila. Natupok ng mutya ang mga aswang. Hindi na sila makakabalik pa. Dalian na natin. Aalayan ko ang mga sugatan. Sige po, kayo na po mauna. Gagamitin ko muna ang mga sugatan dito. Nauna sila sa simbahan at nagsimula akong maggamot. Humilom ang lahat ng sugatan. Nakakalungkot lang isipin na marami ang namatay. Pagdating ko sa simbahan, niyakap ako ni Lola. Akala po mga wala ka na, Apo. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Nasaktan din po ako pero nang mahawakan ko ulit ang mutya, nawala pong lahat. Lumabas ang sandata. Opo, Kung ganon, ikaw na ang susunod na antingero. Pababasbasan kita. Ang galing mo talaga, Tomas! Hindi mo aakalain! Noon ay minaliit ko ang kakayahan mo, Apo. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. alagaan ko po ang mutya na to, Lola. Para sa atin to eh. Kinaumagahan, maraming tao nagpasalamat. Ipinakita ko sa kanila ang mutya. Si Damian ay humingi ng tawad. Uy, ipasensya ka na sa mga ginawa ko sa'yo, Tomas ha? Ayos lang yun, yung mahalaga. Magbabago ka na ha. Ay, oo naman. Maasahan mo na ako mula ngayon. Simula ngayon, poprotektahan natin ang baryo. Oo, at kasama mo na ako dun, Tomas. Simula nung napatay ko ang mga aswang, ipinagkatiwala sa akin ng mga tao ang kanilang buhay. Tinawag nila akong bantay. Ngayon, may sarili na akong pamilya. Si Damian ay kanang kamay ko sa pagpuksa sa kasamaan. Si Ate Nona ay may pamilya na rin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, senyor. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.